tambiolo na may hatid na swerte para sa ilang mga nananalo, swerte rin talaga ang hatid sa pamilyang nag-viral kamakailan dahil sa naipon nilang malaki-laking pera. Swerte ka ba sa mga raffle sa tambiolo? Ang mag-asawang Sandy at Abigail, kahit kailan, hindi raw nabunot ang kanilang mga pangalan sa kahit na ano pamang raffle. Pero laking pasasalamat pa rin nila na sa tambiolo sila'y naging milyonaryo. Hindi raw nila tayo binubola. Makinig at alamin kung paanong nang dahil sa tambiolo, daig pa raw nila ngayon ang tumama sa loto. Bata pa lang si Abby, mailap na raw ang swerte sa kanilang pamilya. Ang pinagkakakitaan nila, pagtitinda ng pagkain. Since elementary hanggang high school, bago po ako pumasok sa school, tutulong po muna ako sa family ko magluto, saka magtinda ng breakfast, almusal, karinderya. May times din na umuwi ako ng naglalakad from UN Taft Avenue hanggang Blumentritt. Minsan kasi wala nang pamasahe. Pero madalas hindi na ako nakakapasok dahil wala nang budget. May times na toyo lang ulam sa isang araw. May times na 5 itlog lang ang ulam namin. 7 kami sa family namin. May times na kailangan namin mangutang ng 100 pesos para sa budget namin for 2 days. Samantala, lumaki ring isang kahig isang tuka sa Leyte, sina Sandy. Sa murang edad pa lang, natuto na silang magbanat ng buto. Nagtatapon ng basura sa mga kapitbahay. Tapos nagsasaka o naghahakot ng kopra galing sa bundok. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay nung nagkasakit ang kanilang ina. Karoon siya ng cancer. Mga siguro 7 years old ata ako nung namatay siya. Dumanas kami ng sobrang hirap. Minsan yung sabay ng saging, yun lang yung kinakain namin, yung saging lang. Hanggang isinama siya ng kanyang kababayan sa Maynila para magtrabaho bilang kasambahay. Maswerte raw si Sandy at pinag-aral siya ng kanyang naging amo. Pero ang itinuturing niyang pinakamalaki pa ring swerte sa kanyang buhay nung nakilala niya sa kanilang eskwelahan, si Abby. Yun yung time na houseboy ako, tapos nag-aral ako, and then siya nag-aaral din. So, schoolmate kami. Dahil parehong laki sa hirap, tanggap ng dalawa ang kanilang mga pinagdaanan. Mabilis din silang nakapagpalagayan ng loob. Pero dahil pa rin sa kahirapan, pareho silang nagkaproblema kung paano tutustusan ang kanilang pag-aaral. Hanggang first year college lang po. Mas pinili ko kasi mag-work na lang kaysa mag-aral. Kasi kailangan kong tumulong din sa family. Hanggang unti-unti na silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Nakapasok bilang mga empleyado sa isang events agency. Pero kinalaunan, nag-resign si Abby para tutukan ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero meron daw isang insidente na tuluyang nagpabago sa buhay ni na Sandy. Before kasi nagkaroon kami ng raffle, ginagamit lang namin yung parang fishbowl lang. Yung boss ko, nag-ano siya kung meron bang gumagawa ng mga tambiolo. So kami, naghanap kami. And then yung father ng wife ko, meron siyang mga kilala, supplier na gagawa. Nakapagpagawa kami ng isa. Yun nga lang, nakaalitan daw ni Sandy ang kanyang boss. Kaya tinanggal siya nito sa trabaho. Pati na ang tambiolong nahanap niya, ibinalik at pinabayaran pa sa kanya. Ang pangyayaring ito, inilihim ni Sandy sa kanyang misis. Lumalabas ako ng bahay namin, nakapang-opisina ako. Tinatanggal ko yung pang-trabaho ko doon. Nagpapalit ako ng pang-sidecar. So hindi ko sinasabi. Nung paubos na talaga ang kanyang naipon, napagdiskitahan ni Sandy ang tambiolo. Naisip kong i-post sa isang online advertise. Halos every other day na po namin naghahanap ng ganun. Hindi mo naman kasi akalain kasi hindi naman siya yung talagang kailangan ng mga tao. Kaya para nakakatuwa rin. For example, yung pinakamaliit na bibili namin ng 2,000, and then nare-resale namin siya ng mga nasa 8,000 to 9,000. At mukhang naka-jackpot ang mag-asawa. Dahil kung dati, nagre-resell lang sila ng tambiolo. Taong 2015, nakapag-ipon sila para maitayo ang sarili na nilang tambiolo business. Sila na ang gumagawa ng tambiolo. Unang-puhunan talaga namin, laway lang yung bebenta lang siya. Pag may sobrang sakinita, yung percent doon na sobra, iniipon namin. After ilang months, nakaipon kami ng para naman sa mga tools. Hanggang sa nakaipon na kami ng sapat para makakuha kami ng
ng shop. Magkano yung puhunan? Mga around 2 million. Hindi ganun karami yung nagbebenta sa market ng ganito. Pero marami rin nangangailangan. Kaya medyo malakas. At hindi lang simple ang tambyolong ibinibenta nila. Bukod sa maliit na mano-mano pang iniikot, meron din silang tambyolo na may stand. Meron pang The Switch na nagpapalabas ng hangin na nagpapaikot sa mga bola. High-tech! Ang madalas daw nilang mga kliyente, mga kumpanyang may event o hindi kaya mga barabarangay na may pa-raffle. O, di ba sa panahon ng electronic raffle na mabenta pa rin pala ang tambyolo. Para sa winning combination ng STL Pares. Hanggang noong 2015, dumating ang isa sa pinakamalaking kliyente nila Sandy at Abby, ang PCSO o ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Sila na ang naging supplier ng PCSO ng mga tambyolo na ginagamit sa mga daily draw ng small town lottery. Doon na tuluyang naging matatag ang kanilang negosyo. Kung dati, halos gumapang sila sa hirap. Ngayon, meron na silang 2 bahay at lupa. Meron din silang condo unit at 2 kotse. Nagsisimula na rin silang makipagsapalaran sa ibang mga negosyo katulad ng construction at advertising. Mantakin mo, lahat ng ito nagsimula lang sa hamak na tambyolo. Malaki yung pinagkaiba. Siyempre, before talagang susweldo ka, mapupunta lahat sa bayarin. Ngayon, medyo meron nang natitira sa amin. Pero kahit inuulan sila ngayon ng biyaya, ayaw naman daw nilang maging ubos-ubos biyaya. Bukas, nakatunganga. Kaya ang 2 nilang mga anak, tinuturuan nilang maging masinop sa pera sa pamamagitan ng pag-iipon. Kasi po pinalaki namin silang hindi rin sila maluho, saka hindi sila magastos ba. Pag meron silang tirang money na bigay ng mga tita-tito, hinuhulog nila dyan yung money nila. Pero pusa naman sila kasi natutuwa rin sila nakikita nilang dumadami. Nasa pagpapalaki sa iyo yan. Kung magulang mo, tinuruan ka ng tamang pag-iipon, malaki yung probabilidad na pagdating ng panahon, nag-iipon ka din. Gumawa pa sila ng espesyal na alkansya gamit ang mga materyales ng kanilang tambyolo. Before kasi, meron kaming, may mga, yung mga kawayan na angkalsya. So mga barya yung namin, naiipon doon. Nag-isip kami ng bakit hindi natin samahan ng papel. Kami ng tig 100 bills, 20 pesos, ganun. 1,000. Kung ano yung masisave namin daily. Bali naisip namin ng husband ko po na ganito para makita rin namin kung gano'n nakarami. Kasi the more na nakikita namin, mas naiengganyo kaming maghulog. Makita niyo yung nakalagay na may airplane, house, kung malaki ang maipon namin. Balak namin mag-travel at pandagdag sa bahay namin. Hanggang nito lang nakaraang buwan, binuksan ng mag-asawa ang kanilang alkansya. At nung kwentahin nila, laking gulat nila na umabot na ito ng tumataginting na 473,750 pesos o halos kalahating milyon. Yung 20% po is sa insurance, sa educational plan. Then yung 10% part po nun is may charity rin kaming ginagawa every year. And then yung 50% sa bahay namin na pinapagawa. Dire-recommenda namin yan, lalo na sa mga taong, alam mo yung wala talagang disiplina magtabi ng pera. Ipinost pa nila sa Facebook para hari na waraw, magsilbing inspirasyon sa iba. Hindi ko rin naman inaasahan na magbaviral. Saka marami rin na nag-message sa akin, nag-inquire about sa alkansya. Tsaka yung Nagpapagawa. maraming nagme-message din na ginagaya na nila yung... Ipon namin. In a way po ba, nakakadagdag clients po yun sa inyo, sa business niyo? Meron din. Po? Kasi may isang nag-inquire, maramihang pinagawa. Magbebenta rin daw po siya ng ganyan. Gayunman, meron ding mga pumuna. Yun yung opinion nila. May part doon na siguro tama sila. Pinost lang namin yun para ma-motivate yung mga friends namin. Dapat din daw tandaan na hindi nadadaan yan sa laki o liit ng pera. Pero kung paano mo hahawakan ang perang naipon mo. Sa savings naman kasi walang mayaman, walang mahirap. Marami ring mayaman na hindi rin nakakaipon kasi maluho. Marami ring mahirap na nakakaipon kasi marunong mag-budget. Yung buhay kasi parang lang yan parang isang tambyolo nga lang din. Na minsan umiikot, minsan nakukuha ka, nabubunot. Minsan talagang sa raffle, hindi ka talaga makukuha. Tuloy-tuloy lang yung pangarap mo. Huwag ka lang susuko sa buhay. Aminin! Nung Pasko sa ating mga Christmas party, ganun na lang na manalangin na buenasin sila sa tambyolo. Ayun pala, sa
Sa likod ng tambiolo, merong totoong swinerte.